Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento na ito ay tungkol sa aswang sa karagatan at dapat ninyong tapusin. Ang kwento na ito ay simulan na natin. Sa bayang San Isidro, sa gilid ng dagat sa Visayas, may mga kwento na hindi tinuturo sa paaralan. Mga kwentong hindi pinaniniwalaan ng kabataan, pero hindi makalimutan ng matatanda. Isa na rito ang alamat ng aswang sa karagatan. Isang halimaw na sinasabing tagapangalaga ng dagat. Sa umaga, ang bayan ay payapa. Ang mga bata ay naglalaro sa buhangin. Ang mga mangingisda ay naglalayag at ang hangin ay may halong alat at asin. Ngunit sa gabi, tila may nagbabago. Ang hangin ay lumalamig. Ang alon ay tila humahaplos ng may babala. Sa bawat kabilugan ng buwan, may isang bangka ang hindi na muling nakakauwi. Laging sinasabing baka nalunod. Ngunit alam ng mga taga-baryo na hindi iyon basta aksidente. Nagsimula ang lahat ilang dekada na ang nakalipas. Noon, si Dalisay ay isa sa pinakamagandang dalaga sa San Isidro. Mahilig siyang lumangoy at maghuli ng maliliit na isda sa umaga. Masigla siyang ngumiti, mahilig kumanta at maraming kabataang lalaki ang nanghuhumaling sa kanya. Ngunit may isang bagay na nakakaiba. Mahilig siyang mag-isa sa gitna ng dagat. Kahit anong layo ng alon, hindi siya natatakot. Parang may tawag na tanging siya lang ang nakakarinig. Isang araw, lumusong siya sa dagat at hindi na muling bumalik. 3 araw siyang hinahanap ng buong baryo. Walang palatandaan kung nasaan siya. Sa ika-4 na araw, lumitaw siyang muli. Basang-basa, maputla at walang emosyon ang kanyang mukha. Dinala siya ng kanyang ama sa bahay, ngunit hindi na siya muling nagsalita. Parang may binura sa kanyang pagkatao. Ang dating masayahing Dalisay ay naging tahimik, malamig at laging tulala sa bintana. Simula noon, may mga kakaibang pangyayari sa baryo. Tuwing gabi ng kabilugan, may naririnig silang awit mula sa dagat. Isang malungkot na himig na tila nang aakit. At pagkatapos ng gabi, may isa na namang nawawala. Mga lalaki, mga mangingisda. Ang mga matatanday nagsimulang magdasal ng mas madalas. Ang mga inay hindi na pinapayagang paliguan ang mga anak sa dagat. Ngunit si Dalisay, tuwing gabi, ay nawawala sa kanyang kwarto. Madalas siyang matagpo ang nakatayo sa batuhan, nakatingin sa alon. "Anak, anong ginagawa mo riyan?" tanong ng kanyang ina minsan. "Nakikinig lang, inay," sagot niya nang walang emosyon. "Kanino?" tanong ng ina. "Sa kanila." Simula noon, lalong natakot ang mga taga-baryo. Maging ang mga pari ay hindi alam ang dapat gawin. Dumating si Lola Nina, isang matandang hilot at albularyo. May sumpa ang batang iyan. Aniya, hindi siya bumabalik bilang tao. Ngunit wala silang ebidensya at si Dalisay ay hindi gumagawa ng masama sa harap ng iba.
Isang gabi, nawala si Mang Leto, ang pinakamatapang na mangingisda sa baryo. Ang bangkan niya ay natagpuan sa dalampasigan, basag, may mga gasgas at bahid ng dugo. Sa loob nito, isang puting buhok na may kaliskis ang natagpuan. Hindi ito buhok ng tao, sabi ng albularyo. Muli itinuro ng mga tao ang paningin kay Dalisay. Ngunit sa tuwing tinatanong siya, tahimik lang siya. Hindi umiimik, hindi umiiyak. Napansin ng kanyang ina na tuwing gabi ng kabilugan, nagiging irritable si Dalisay. Minsan, nakita niyang itong nakalublob sa balde ng tubig, hindi humihinga. Diyos ko, bulong ng ina. Sinubukan niyang ikulong si Dalisay sa bahay, ngunit bigla na lang itong nawawala. Parang nawawala sa hangin. Kinabukasan, may bagong biktima na naman. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya. Ngunit paano mo kakasuhan ang isang halimaw? Hindi na siya ang anak ko, umiiyak na wika ng kanyang ina. Ngunit ang puso niya ay umaasa pa rin. Umaasang ang dating Dalisay ay babalik pa. Sa mga sumunod na buwan, patuloy ang mga pagkawala. Hindi na lamang mga mangingisda, kundi pati mga batang lalaking malapit sa dagat. Laging sa gabi ng kabilugan ng buwan, laging walang bakas, walang sigaw, walang laban. Nagpanukala ang kapitan ng barangay na itigil muna ang paglalayag tuwing gabi. Sumunod ang ilan, pero may mga pasaway pa ring lumalabas. Hindi ako takot sa multo, sabi ni Noel, binatilyong anak ni Mang Leto. Gaganti ako para kay tatay. Naglayag siya isang gabi at hindi na rin muling nakita. Naiwan ang nanay niyang si Aling Rosing na lumuluha sa dalampasigan. Ang buong baryo ay nabalot ng takot. Halos walang lumalabas sa gabi. Ang mga pintuan ay sinisigurado nilang may bawang at asin. Ang ilan ay naglagay pa ng buntot pagi sa kanilang mga bubong. Ngunit tila walang bisa ang lahat ng iyon, sapagkat ang aswang ay hindi pumapasok sa bahay. Inaakit niya ang kanyang biktima palabas. Sa isang awit, sa isang aninong lumulutang sa dilim. At bago mo mamalayan, hawak ka na niya. Hindi na makakabalik si Elmer, 16 na taong gulang, ay lalong naging interesado sa mga nangyayari. Matalino siya, mahilig sa libro at may hilig sa mga alamat. Nag-umpisa siyang magsaliksik tungkol sa mga aswang ng tubig. Nakausap niya si Lola Nina, ang matandang albularyo. May mga nilalang sa dagat na hindi mo pwedeng banggain ng dahas, aniya. Hindi sapat ang bawang at dasal. Kailangan mong alamin kung sino siya noon. Kailangan mong gisingin ang alaala. Naalala ni Elmer si Dalisay, ang tahimik, ang malungkot, ang tila nawawala sa sarili. Baka may natitira pa sa kanya, bulong niya. Bumubuo siya ng grupo, si Joanna
ang kanyang pinsan at si Mang Pedro, anak ng yumaong albularyo. Hindi sila tinanggap ng mga matatanda. "Delikado yan. Pabayaan nyo na," wika ng mga matatanda. Pero hindi sila sumuko. Nagpunta sila sa lumang simbahan at kinuha ang mga lumang kasulatan. Nakahanap sila ng orasyon para sa mga nawawalang kaluluwa at isang dasal na maaari makapagbalik ng alaala ng isang nilalang. "Ito na yun," sabi ni Joanna. "Kung may natitirang dalisay sa loob ng halimaw, ito ang paraan." Pero may kapalit ang orasyon, isang sakripisyo. "Dapat may mag-alalay ng sariling dugo," wika sa sulat. "Bakit dugo?" tanong ni Elmer. "Dahil ang dugo ang nagdudugtong sa alaala. Ito ang susi sa kanyang pagkatao." Nagdesisyon si Joanna na siya ang mag-aalay. "Kaibigan ko si Ate Dalisay noon. Alam kong kaya pa siyang iligtas." Plinano nila ang lahat. Isang gabi bago ang kabilugan, nagtungo sila sa batuhan. Dala nila ang asin, buntot pagi, orasyon at isang maliit na kutsilyo para sa ritual. Nagsindi sila ng kandila, binigkas ang dasal at inalay ang ilang patak ng dugo ni Joanna. Tumahimik ang paligid. Biglang umalon ang dagat kahit walang hangin. Mula sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang anino. Umaawit, malungkot, nakakatakot. "Dalisay!" bulong ni Elmer. Unti-unti itong lumapit. Matay mapula, balat ay kaliskis, buhok na basang-basa. "Ate!" tawag ni Joanna. "Ako ito, kaibigan mo." Tumigil ang nilalang, tila nag-alangan. Napatigil ito kay Joanna, saka kay Elmer. Isang patak ng luha ang bumagsak sa kanyang pisngi. Abangan ang part 2.